Diretso to sa atong mensahe karong gagabion. Dito sa John chapter 15. John chapter 15 verse 1. Let us all stand. Atong pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. John chapter 15 verse 1. Ato dunganon pagbasa ang verse 1. Ready, go. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Let us pray. Lord, salamat Ginoo ning kagabion. Thank you Lord God sa grasya kaluoy nimo Lord nga migatag sa matag usa nga Lord naka-ambit mi Ginoo sa grasya Ginoo. Karon Lord, nagahangyo kami kapasayloan Lord sa mga sala Lord nga nabuhat ka kanimo. And praying Lord na karon ikaw magistorya pinagi sa mga pulong tagi mig wisdom Lord sa pagsabot niini nga Lord wala laing mutudlo diri kanamo kundi ikaw Lord sa balaan ni mga pulong. Na-pray sab Lord nga imo kong gamiton karon sa pag share niini mensahe nga maghatag sab diri nako. O kini mo giampog pasalamatan Lord, ang commit Lord ang panagwali karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now, ang pulong sa Ginoo makisuna nagaingon diri, I am the true vine and my Father is the husbandman. Daghan na nagwali ani, daghan na nag-share ni ini mga kaigsunan, but I believe na ma-refresh sa gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Sa dihang makadungog ta. Kaya nga naman kinatong hunahuna utok daghan kayo og masuksok og masilsil diha. Di lang kay pulong sa Ginoo ra. Tuman ano? Usahay problema. Amen? Usahay kanang na-overwhelm ka ba? Makalimtan mo ang pulong sa Ginoo. So daghang instances nga makalimuta, but praise God, there is Holy Spirit nga gihatag sa tua to remind us sa pulong sa Ginoo. No, ningan ang pulong sa Ginoo nga ay mo kabalaka, verse 26 diha sa 14 palandaan, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Amen? Manang, wa na tayo lain nga pangutanon pa sa itong kinabuhi, no? Pag-iya gida sa bala ang Espiritu. So, karon mga kaigsunan, when following God, ang ato ang title karon, when following God. Sa dihang mo follow ta sa Ginoo, una ang punto, there will be pain. No? There will be pain sa dihang musunod ta sa Ginoo. Dili gina siya exempted sa pagsunod nato sa Ginoo. Sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, He take it away. No, sa mga luwas ato pa rin babasa. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. Kung ikaw, literal nga tanom ka, ningon pa sa scientist, musyagit din yung tanom mo sa dihang imo siyang pungulan, masakitan. So sama ra pod sa tuwa pod, ningon ang pulong sa Ginoo, si Kristo mo ay punuan, kita may mga branches. Sa dihang mo action na tagpamunga, i-purge jud ka sa Ginoo, di ba? Ningon ang pulong sa Ginoo, apa naagi na kasakit mga kaigsunan. Usay man gud din ta makapadayon tungod sa mga kasakit. Tungod sa pain, sakit kayo ang kuan. Usay ang mga Kristiyanon nga wala mamunga, sakit kay pulong sa Ginoo. Nisunod makakas Ginoo, there will be pain. Kung musunod ka sa kaubuton sa Ginoo, there will be pain. Asa ka nang i-purge ka, nagigitik ra ka, hindi na purging. Amen? That it may bring forth more fruit. No? Ay kay bulong kung naay kasakit, na ay pain, kay part na ang pain sa atong growing. Amen? Diha man ta makahunong gud sa diyang nanay pain. Daghan. Manang gamay ra mo success nga naman, daghag pain.
Nganong gamay ra man ang makaadto gid sa Mount Everest, kahadlok sila og pain. Pila ra ka tawo ang nakaadto sa Mount Everest? Sa Philippines palang daan, nara sa Wakabut og Napo. Katawo nakaadto dito. Nay ni suway og adto, dili capable iyang lawas, patay. No? So delikado. Marabot sa atong kasawang kinabuhi. Nay mga pain nga masugatan nato, but purging na sa Ginoo. Kung ikaw padung nga bunga, purging na di pain. Ikaduha mga kaigsunan, there will be abiding. No? There will be abiding. John 15 verse 4, abide in me. Sa diyang mo sunod ka sa Ginoo, abide in me and I in you. Di dyan mo ko na Ginoo, mugo sa imo ha. Gipapili ka sa Ginoo. Mo-abide ba kag dili? Amen? Abide in me. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye. Kung dili ka maka-abide diha sa kabuton sa Ginoo, ay lang pag-expect yun. Ay lang yun pag-expect makisunan, nga na improvement. Ano? Suway bag-eskwela. Madto ka sa eskwela, pero di ka masuod sa imong kuan, sa imong room. Adto ka speak. Wala ka ka-abide. Adto lang ko sa section, grade 1 ma'am, kay sayo na kisanan, di lang ko sa grade 6, kapoy kayo. Nanay mga algebra dito. Aral lang ko sa kuan, kay ABCD ra, 1 plus 1. Di ka ka-abide. Dire, daghan kay rules. Di ka ka-abide. Sa business or mga business nga yung mga pilan, na yung mga rules. Di ka ka-abide. Ang ingon sa Ginoo, no more can ye. Di na ka makapadayon mga kaigsunan. Kung dili ka maka-abide. No? Verse 7, kung mo-abide ka, na inindot ka sandre, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hindot kay resulta kini mag-abide ka. No? Di lang kay mubunga ka, sa diyang na-pain, sa diyang mag-abide ka, na agyoy, pagpamunga, na ay mga result nga nindot sa atong kinabuhi. Sa diyang mag-abide ta. When following God. Pero follow gyapon ka sa imong kagalingon, follow gyapon ka sa unod, follow gyapon ka sa mga tao nga wa kay boss ko buton sa Ginoo. Wa ka nag-abide ana. Ikatulo, when following God, there will be bringing. No? Bringing. Na ipagdala mga sa na dadon. Verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me, and I in him, the same bring it forth much fruit. For without me, he can do nothing. Nagyud tayo madalang bunga diya sa Ginoo. Sa dihang musunod ta sa kabuton sa Ginoo. Lisod jud na kanang Kristohanon ka, ni claim ka, nya wala kay nadala nga bunga. Mo na kita sa dili pa tama tigok. Di pa ta mawagta nga ning kalibutan na. Mao ginatong kuan ba? Naagi pagdala. Mo na timailhan nga luwas jud ang tuod ka o niabay jud ka. No? Kay mo result man gini. Pagdalag bunga. Amen? Naadjay pagdala or naadjay pagpamunga. Number 4 and last, there will be glorifying. When following God, makahimaya gid sa Ginoo, makapahimaya gid sa Ginoo. Verse 7, verse 8, herein is my Father glorified. No? Ni-abide ka, nakasinati ka kasakit, nagdala ka bunga sa Ginoo, maka-glorify ka sa Amahan. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. Hope mga kaigsunan nga kining atong pagsunod sa Ginoo mo result gyud ni sa pag-glorify nato sa Ginoo. No? Kay kasi nagsunod data sa atong kagalingon ba. Pero kini siya sige naman igwali. Pagpahimangno na ni naman say makalimot magid daw eh. Makalimot may tagbasag Bible. Di ba? Tungod kay busy na kay ka.
Tungod kay wala na nimo prioritize. Kay nga naman wala nakaka-abide sa unsay mando sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. Di ba? Sige nagwali pero makalimot man. Need yun na ito nga ma-abide sa Ginoo. Amen? Salamat sa mensahe sa Ginoo. When following God, na pain, na abiding, na bringing, ug na glorifying. Amen? Let us pray, Lord. Salamat Ginoo sa imong mensahe karon nga nakita namo sa imong pulong, Lord. Salamat, Lord God, sa mga pag-encourage diri namo, Lord, nga kining among kusog wa gini mahimo Ginoo kung amo ning gibuhat nga wala ka, Lord. Salamat Ginoo sa pagpahimangno namo karon nga, Lord, ang pag-abide na agi mga kasakit Ginoo nga among masugatan ug tabangi ug lig-una kami, Lord, nga sa dihang kami mosunod makaangkon mi og kusog, Lord God, nga imong kusog yun. Salamat, Lord, sa tanan. Himaya og dungog among ibahagda kanimo. In Jesus' name I pray. Amen.